Morning! Andito ako ngayon sa airport papuntang Hong Kong. Shanghai to Hong Kong, estimated 2 hours flight. Ito na yung pangalawang punta ko dito. Dito kami pala nag-stay sa Harbour Metropolis Plaza. Dito kasi malapit lang sa subway or let's say MRT or MTR. At may sariling mall din ang hotel na ito. Malapit lang sa Central, Wan Chai, Disneyland, and Ocean Park. Ang unang binok namin ay malaking bed at may sala set din, pero hindi namin akalain na yung sinasabi nilang i-upgrade nila yung room namin ay napakalaki pala. May sariling kusina, may kagamitin na din. Kung gusto mong magluto, meron din. Pero dahil 3 araw lang kami, hindi na kami nakapagluto at hindi ko talaga balak magluto dahil gusto ko maglipot dito sa Hong Kong. At dahil wala na ring oras, dahil hapon na rin nung nakarating kami dito sa hotel, hindi na namin pinapalitan ang room. At maganda rin ang view. At ito naman ang aking dinner today kasi ang aking jusawa ay may meeting. At ako naman mag-stay muna dito sa hotel, bukas na ako gagala. At ang aking in-order ay noodles, napakamahal pala dito, 60 Hong Kong dollar. At bumili na rin ako ng isang chichirya, 9 Hong Kong dollar, at yung chocolate naman is 2, $10. Naninibago ako sa presyo, hay! At ito naman ang view pag gabi. Nakikita yung dagat. Habang kumakain pala ako, naisip ko malapit lang ang Macau dito. Kain tayo. Ayan, sa wakas nakakita rin ako ng siomai. Ito yung hinahanap ko doon sa Shanghai. Pero never akong nakakita. Kaya hanggat meron, talaga kakain ako. On the way na ako sa MTR. Hahanapin ko saan yung ferry station. Sabi nila sa Central. At nandito na nga ako sa Central. Grabe, sobrang ganda dito. At nagtanong-tanong na rin ako kung saan ang ferry station. At ang sabi nila, nasa 15 minutes daw bago ko marating ang station. May kalayuan din pala ang ferry station. Sana makahabol ako. At dahil sa naghahabol din ako ng oras, mga 1:00 na rin ang oras na to. Malapit na ako sa ferry station at nakita ko naman itong view na to. Napakaganda. Napakalinaw yung tubig. Grabe, ang sarap maligo lalo ngayon. Sobrang init. Habang papalapit ako sa ferry station, may nakita naman akong paalis na ferry. At nakasulat sa likod, Turbojet. Sobrang bilis daw nito. Ito pala yung sinasabi nilang Turbojet. Gusto kong matry kahit takot ako sa mabilisang pagtakbo. Para ma-experience ba at makarating na rin sa Macau. At nag-inquire ako sa ferry station. Dahil kakaalis lang yung isang Turbojet, kailangan mag-antay ng another 1 hour or 30 minutes. Depende sa dami ng tao ngayon. Pero dahil nga alanganin na ang oras, sabi ko bukas na lang ako pupunta at tinignan ko yung oras at ticket. Ayun nga, may 175 sa economy. At meron ding 2,000 to 3,000 kung VIP ang kukunin mo. 1 hour papunta sa Macau, 1 hour din pabalik sa Hong Kong. At dahil nag-decide na ako na bukas na lang ako pupunta, habang pauwi ako nakita ko naman itong mall na to. Ang daming mga Filipino at ang dami ding Filipino food. Parang Lucky Plaza lang din ang style. Ang dami nilang pagkain dito, may andok, may mga kakanin, may mga pansit at may mga gulay. Gusto kong bumili pero dahil gusto kong pumunta ng Ocean Park. Yun kasi yung nasa plano ko nung una bago naisip ang Macau. Lahat na yata ng gulay sa Pilipinas meron sila dito. Ayun na nga, nandito na ako sa Ocean Park. Dito naman hindi masyado gaano karamihan ng tao at dito ang mga bilihan ng mga tiket. May kamahalan din pala ang tiket, 388 pero you can ride as you can kahit pabalik-balik ka. Dito may iba't iba silang mga klaseng isda. Hindi ko lang talaga alam ang mga pangalan. Habang unti-unting papunta sa loob, marami akong mga Pilipinang nakita. Mga turista sila dito sa Hong Kong tulad ko. Habang papasok, nakita ko naman itong malaking aquarium. Ang daming mga iba't ibang isda. May pagi, may shark, at iba pa. Kakaiba yung kulay ng shark nila. Kulay red. Hindi lang kasi makita ng maayos kasi mabilis siya tumakbo and yung kulay ng tubig at light.
Ang ganda ng view, ang daming mga bundok dito at papunta na rin ako sa sinasabi nilang Red Monkey. Ang ganda ng kulay. Ang dami pa pwedeng pasyalan dito pero mas nainganyo ako kung ano meron doon sa kabila pag sumakay ka na ng cable cart. On the way sa cable cart at nakita ko naman itong mga pinapakita nilang mga ibon. Hindi na rin ako nagtagal sa mga ibon. Gusto ko talagang puntahan yung cable car. At napapansin ko hindi rin gaano karamihan ng tao dito. Pero mas maraming sumasakay sa cable car. Grabing lamig ng kamay ko. Kinakabahan ako. Grabe, parang yung kamay ko parang yelo. Tatlong bundok o apat ang lampasan mo bago ka makarating dito. At sa wakas nakaya din. At grabeng ganda ang view dito. Sobra, hindi ako nang hinayang sa ticket. Kaya pala walang tao doon dahil nandito na lahat sila at dito parang mas maraming palaruan ng mga bata. Sa totoo lang naiinggit ako sa mga sumasakay dahil hindi man lang sila natakot o nalulula. Kung matapang lang ako, lahat talaga yan sinakyan ko na. Ang design dito ay parang nasa ibang bansa ka, tapos ang ganda ng tubig, ang linaw. At malamig din dito sa loob. Nakakaaliw panoorin, lalo't nagpapakitang gilas sila. Tara, tingnan natin ang mga penguins. Kung gaano kalamig sa kabila, mas doble o triple dito. At ngayon lang ako nakakita ng ganito kadaming mga penguins. Ang cute ng mga oso, 3 sila, yung isa nakahiga. Ito yung ayaw kong sakyan, yung biglang bagsak. Yung 2 Chinese na nakasabay ko kanina, gusto nilang sumakay dito. Niyayaya ako pero ayoko talaga. Itong hair race naman, ang pinakamataas dito na sakyan. Parang roller coaster kung tawagin. Yung iba nakakaya, sana all. At kanina pa kami naglakad-lakad, paikot-ikot, hinahanap kung saan yung mga dolphins. Sa lawak at laki at dami ng mga palaruan, kailangan mo talaga pumunta dito umaga pa lang para sulit mo yung bayad ng ticket mo para masakyan mo lahat ng gusto mo. Hindi man ako nakasakay ng mga rides, nakasakay naman ako ng cable car. Mahaba-habang pilahan na naman to sa cable car. So hanggang dito na lang ang aking vlog. Salamat sa panonood. Bye!